First time ko nakakita ng saging dito sa Montreal. Banana! Ito naman jet ski. Hinahanap ko talaga yung $6. Darating ba kaya yun? Time na yun. Nandito maglubok ng mais. Ngayong araw ay magagala na naman ako sa Montreal. Hi, ako nga pala si Wills, isang OFW at ina-aim ko na maibahagi ang mga bagay-bagay sa ibang bansa. At dito nga sa Botanical Garden ang una kong pinuntahan. Eto nga at pumipila na ako para magbayad ng entrance fee. Medyo may kahabaan din ang pila. Merong may presentation na nagaganap. At dahil di ko naman naintindihan ang play na yon, dumiretso na ako dito sa may Japanese garden. Dito pinuntahan ko na kung saan yung mga bonsai. Nakaka-amaze nga at ang mga bonsai dito ay sobrang tatanda na pala. Merong 50 plus, 60 plus, 70 plus, 80 plus, at meron pang 100 plus years old na. Sa loob naman ay may ilang arts at mga photography. Dito pwede kang mag-relax at magpalamig. Pwede kang umupo dito sa may gilid ng tatami. Hindi nga lang dyan mismo sa may tatami. Parang na-miss ka bigla yung Japan ah. Ito palang Botanical Garden ng Montreal ay may lawak na 75 hectares na merong 22,000 species ng mga halaman. Yung iba nasa mga outdoor gardens, yung iba naman ay nasa mga greenhouses kung saan controlled yung climate. At kasama nga rin dito ang Chinese Gardens, Japanese Gardens at First Nations Gardens. May makikita ka rin ng mga koi fish para feels like Japan talaga. Ito ang Shaputuan. Isa itong community tent na ginamit ng Innu First Nation people para sa kanilang pagtitipon, seremonya at iba pang mga gawain. Dito naman ay may parang little museum ng mga sinaunang tao. Para mas sinaunang gamit. Nandito maglubok ng mais. Dito na pala ako sa ano. Dito na ako sa Chinese Garden. Ganda. Ito na ang pinaka-highlights ng Botanical Garden. China na ako. First time ko nakakita ng saging dito sa Montreal. Pero hindi ko sure kung saging yan. Pero parang saging. Natubo pala dito yung saging. Tingnan natin. Oo nga, saging nga. Banana plant. Wow. Banana! Next stop, Old Port Montreal. Punta na ako ngayon ng ferry. Ganda ng ano dito. Okay.
At dito nga ako dumaan sa may Place Jacques-Cartier. Isa sa pinakamaligalig na streets dito sa Montreal kung saan marami kang makikita mga artists, mga buskers o street singers at iba-iba pa mga street performers depende sa event. Tayo natin itong smoothie kung okay lang. For almost $10, pawi ng uhaw with this strawberry mango. Pababa na tayo ng fare. Nakasakay na tayo ngayon. Ang tawag dito, airboat. Yung mga mayayaman sa Canada. So hinahanap ko yung may ano, may $6 $6 meron kaya ano, wala lang kung meron dun, parang meron naman natin. Baka ito yung maliit na pangka, meron din ito one piece. Gusto mo ng ano, makasakay ng Going Merry, ito na yun, oh, sakyan na Lupi. Kaya lang baka mahal yan. Ito naman jet ski. Meron pa doon. Hinahanap ko talaga yung $6 guys. At may maraming pila. So ito na ang dulo. Wala kasi mga presyuhan doon. Ito na yung $6. Pinupunuan din pala. Saan kaya papunta ito? Ito medyo malaki. Ito transit. Bupo, Elson. Ito tingnan natin kung magkano. Notre prochain arrêt sera à l'île Sainte-Hélène. Baka tayo yung may $6. So, nakapili na ako. Wala na pala yung $6. $7 na. Nagtaas na siya ng $1. Pero mga 6:30 pa kaya maghihintay muna ako dito ng mga isang oras. Napakaganda ng view dito. Habang nandito napapaisip ako na ano, what if kung maayos yung ano, no, yung mga main river sa ano, sa Pilipinas, yung mga lalo na diyan sa mga ano, sa mga Pasig, sa Manila. Diba mo? Pwede saan? Pwede pang tourism mo. Tingnan mo kung isipin mo kung ganito yung ano, ganito yung Pasig. Tapos maraming mga ano dyan, mga pangka na ano, pwedeng rentahan, pwedeng sakayan ng mga turista, diba? Darating pa kaya yun, yung time na yun. Napakaganda guys. Ilog lang to siya guys, hindi to sa dagat. Pero magiging ganito din yung ano, mga ilog sa atin pag nagkaroon na yung mga tao ng ano, civic sense. Dito mo makikita na kung mayroong isang effective na sewerage system ang isang bansa, ay pwede pa rin mapanatiling maayos at malinis ang mga ilog o dagat. Di rin naman 100% na malinis itong St. Lawrence River. Meron pa rin itong mga challenges na hinaharap.
Tulad ng mga microplastics, pharmaceutical, at agricultural waste. Pero kahit papano, hindi ganoon lumalala dahil nga sa sewerage system na meron sila. Kaya nababawasan ang domestic at industrial waste. Siyempre, di lang puro government. Kailangan din ang mga tao ay magkaroon din ng civic sense. Sangayon ka ba dito? Sana balang araw ay magkaroon din ang bansa natin ng mga sewerage system at waste management system. Hindi lang sa Luzon, kundi sa buong Pilipinas. Para sa kalikasan at para rin magamit natin for tourism. Sa ngayon kasi, nasa 5 to 10% lang ng populasyon ang konektado sa sewerage system ng Pilipinas. At sobrang limitado naman ang mga sewage at septic treatment plants. Kaya naman marami pa rin mga basura sa karamihan ng mga ilog sa atin. Guys, makakasakay na kami ngayon. Sasakyan natin. $7. Dito tayo sa taas para sulit. Bye-bye, Montreal! Evacuation stations are on the lower deck, at the front, and at the back of the ship. Thank you, and have a nice crossing. Baba na ako, dito na ako sa ano. Yun yung sinakyan nyo kanina, oh. Canada. Ganda dito, guys. Namiss na ako kasi ang daming tulay na nakikita ko. May isa doon, isa. Tapos meron doon, dalawa, tatlo, apat. Narating ko na nga din tong biosphere. Isa naman itong museum for climate. Pero hindi ko na siya pinasok kasi medyo gahol na ako sa oras. Pero sobrang sulit pa rin kasi sobrang ganda naman talaga dito kahit sa labas lang. Tingnan nyo naman yan, oh. At syempre, free lang dito sa labas kasi nga isa itong public park. Ganda dito. At dito nga ay nagmuni-muni muna ako. At ina-enjoy ko lang yung view kasi nga sobrang ganda na yan kasi. Sana all. Na-upload ko nga pala mga pictures sa Instagram at TikTok account ko. Nasa description ang mga links. Ito na ang pinakamagandang part na napuntahan ko dito sa Montreal. So far, so good. Napakaganda, guys. Ang mapapaisip ka ba na siguro kung dumating na yung time na yun nga, hindi na uso yung corruption sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Ganito. Tsaka free lang to, guys. Walang entrance fee dito. Pwede kayo doon mag picture. Dito na ako sa may metro. Yan o. At yun lang muna ng araw ito. Let's call it a day. Bye bye.
dito, kung nakabike ka, pwede mo sakay sa train. Gaya na ng tao na yun.